ng ating kalayaan. Mabuhay ang mga kapatid na Pilipino. Palayasin natin ang mga magdanakaw at walang kwenta. Simon Ibarra. Pwede niyo po akong tawagin Simon Ibarra. O pwede niyo rin po akong tawagin Magdiwang. Mabuhay ang kalayaan! Ako po, hindi po ako masyadong marunong sa pagtatalumpati. Magkikwento lang po ako. Binalikan ko po ang kasaysayan mula noong panahon ni Jose Rizal. Ang revolusyon ng Haring Bayan ng Katagalugan. Lumpres mo, pre. Lumpres mo yung camera sign. Nagmula po, nabiyak Oo, lumpres mo lang yun. Para hindi sa ka naman. pamumuno ng Magdalo ni Aguinaldo. Si Aguinaldo po, huling sumapi sa Katipunan. Wala po yun eh. Ang nagdiwang po, ang grupo ni Andres Bonifacio. Na halos po buong Cavite, nasasakupan po yun ng Magdiwang. Wala po yung Magdalo. Magdalo, naalala niyo po yung Magdalo, mga kapatid. Si Trillanes, naalala niyo po ba? Punas po yun eh. Punas si Trillanes, isa yan sa ugat kung bakit nakakulong ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mga kapatid, inaral ko at pinalikan ang kasaysayan ng revolusyon ng Pilipinas. Grabe po ang nangyaring kataksilan ni Aguinaldo. Pinamatay po si Bonifacio, si Jack Andres Bonifacio, na supremo po ng kagalang-galangang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Diba po sir, totoo po yun. Hindi po nagpumbola. Kaya nga po, nadadala ako ng emosyon eh. Kasi kung titignan po natin, mula po nung kasaysayan ng unang revolusyon, hanggang ngayon, tumutukla po mga pangyayari. Umuulit at bumabalik-balik po ang mga katraidoran, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay. Nakakatakot po eh. Mga kapatid, ako po na dito, dahil po sa binalikan ko yung kasaysayan, nakita ko po ang mga pagkakamali. Iisa lang po ang ugat eh, kung bakit nangyayari sa atin to. Wala pong iba. Hindi po Pilipino sa kapwa Pilipino ang nagpapahirap sa kapwa nating Pilipino. Kaya po tayo naghihirap ng ganito ay dahil sa kababayaan ng gobyerno ni Marcos. Kaya panawagan ko po sa ating mga kapatid, bumangon po tayo. Palayasin natin ang nag-ahari ng gobyernong Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Bumangon po tayo. Ipagtanggol po natin ang ating kalayaan. Ipagtanggol po natin ang ating karapatan. Sobra na po ang ginagawa ng gobyernong Marcos sa atin. Pinagsasamantalahan na po tayo. Marami na po Pilipinong namamatay sa kalamitan. Pinapabayaan po ng gobyernong Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Kawawa na po ang Pilipino, mga kapatid natin Pilipino. Kawawa na po. Kailangan po bumangon tayo at magkaisa. Palayasin natin, tatalsikin natin ang gobyernong
Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Mabuhay ang kalayaan! Wala pong kasalanan si Rodrigo Roa Duterte. Lahat po, nagtrabaho po siya ng maayos para sa atin. Alam po natin yan eh. Pinagtanggol po tayo laban sa droga. Pero tignan nyo bakit siya nakakulong rin. Pinaratangan siya ng gobyerno na nagkasala siya. At dinala siya ron para makulong at para mamatay siya ron. Crime against humanity ang sinampa ng gobyernong Marcos na kasalanan ni Roa Rodrigo Duterte. Kaya siya po nakakulong ron, mga kapatid. Kagaya po nito, si Congressman Marsaga ay wala pong kasalanan. Sinasabi lang po niya ang katotohanan. Ikaw, Congressman Puno, lumayas ka dyan. Wala kang kwenta. Congressman Avalos, lumayas kayo lahat dyan na miyembro ng Ethics Committee. Wala kayong kwenta. Sumisigaw ang mga kapit na Pilipino. Lumayas kayo dyan. Wala kayong pakinabang. Naririnig niyo ako. Pakinggan niyo ako. Kongreso, pakinggan niyo ako. Lumayas kayo dyan. Wala kayong pakinabang. Puro kayo magtanakaw. Pinabaligtad po ang istorya. Kayo pa ang magaling. Kayo ang magtanakaw. Kayo pa ang magaling. Walang kasalanan si Congressman Barsaga. Ang ginawa po niya ay magsalita ng totoo. Yung totoo po ay sinabi niya. Kasalanan po ba na? Kasalanan po ba yan? Iba hindi. Para rin tayong mga kapatid na Pilipino. Anong kasalanan natin, di ba? Ang may kasalanan, ang gobyernong Marcos. Pinagsasamandalaan tayo. Inaapi tayo. Tinatanggalan tayo ng karapatan. Inaalisan tayo ng kapangyarihan. Inaalisan tayo. Pinagdadakawan tayo. Samantalang wala tayong kasalanan. Tayo, mga kapatid na Pilipino, tayo ang naglagay sa gobyernong Marcos yan sa Malacanang. Dahil wala siyang pakinabang, nananawagan ako sa mga kapatid kong Pilipino. Umangon tayo. Palayasin natin ang walang kwentang gobyernong Marcos. Ginagamit ang militar, ginagamit ang kapulisan para supilin yung karapatan natin, para pahirapan tayo. Dapat maintindihan natin dyan, mga kapatid. Wala silang karapatan dahil ang kapangyarihan ay nanggagaling sa atin. Diba? Lahat ng mga walang iya, lumayas kayo dyan. Pinapalayas ng mga Pilipino yung mga walang iya na walang pakinabang. Nasa amin ang kapangyarihan, wala sa inyo. Puro kayo magtanakaw. Wala kayong karapatan para sikilin ang karapatan namin. Nasa amin ang kapangyarihan. Huwag kayong maghari-harian dito sa Pilipinas. Hindi nyo sarili ito. Hindi nyo pag-aari ito. Pag-aari ito ng mga kapatid namin Pilipino. Parinig nyo ko. Yung mga hindi sumasalayon sa sabi ko, upakan nyo ko. Gusto ko makita yung tapat nyo. Nahamon ko kayo. Lahat ng hindi ko sinada yung sinasabi ko, upakan nyo na ako. Handa akong mamatay para ipagtanggol ang karapatan ng mamayamayang Pilipino.
mga kapatid na Pilipino. Nananawagan ako sa mga kapatid natin Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao. Gumising kayo at bumangon. Ipaglaban natin ang kalayaan. Ipaglaban natin ang karapatan. Palayasin natin ang mga magdanakaw sa gobyerno. Palayasin natin. Masyado na sila. Masyado na sila ang perwisyo sa buhay natin mga Pilipino, di ba? Panahon na para mawala na sila. Magkaisa tayo. Babagsakin natin ang gobyernong Marcos. Ayaw na natin sa kanila. Nananawagan ako sa mga kapatid natin Pilipino. Magkaisa tayo. Palayasin natin si Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Paniwanag. Kapalos. Congressman Pulo. Umpisahan nyo na. Lumayas kayo dyan. Wala kayong kwenta. Hindi kayo nagsisilbi ng tapat. Mga traitor kayo. Traitor kayo sa mga bayang Pilipino. Lahat ng mga traitor, magsilayas kayo dyan. Hindi namin kayo kailangan. Kay Polis, kay Sundalo, basta traitor. Lumayas kayo dyan. Hindi namin kayo kailangan. Kailangan namin magkamit case sa mga kapatid namin Pilipino para magbago ang buhay namin, magbago ang Pilipinas. Diba? Walang karapatan para manatili ang mga traitor, ang mga magdanakaw, ang mga nagpapahirap sa buhay natin. Magkaisa tayo, bumangon tayo, tumayo tayo, ipaglaban natin ang kalayaan, ang karapatan natin, nasa atin ang kapangyarihan. Palayasin natin sila, hindi natin sila kailangan. Paglagay tayo ng karapat-dapat na magsisilbi, nagasilbi natin. Kasi yung mga hayop na yan, yung mga hayop na nasa gobyerno, walang ginawa, puro katamaran, puro kaadikan, puro pagdanakaw. Hindi natin kailangan yun. Kailangan natin umasenso ang bawat isa sa atin. Diba? Puro perwisyo ang ginagawa nila. Puro magpapahirap. Eh, dito nyo ba ang kapatid? Yung sinasabi ko. Kaya dapat, mga kapatid, bumising na tayo. Bumising na tayo at tumayo tayo, bumagon tayo. Palayasin natin ang mga magdanakaw walang kwenta na inilagay natin dyan sa kapangyarihan sa gobyerno. Nasa atin ang kapangyarihan. Huwag tayong matakot. Nananawagan ako sa buong bansang Pilipinas. Bumising tayo at bumangon. Ipaglaban natin ang ating kalayaan. Mabuhay ang mga kapatid na Pilipino. Maraming salamat po.